everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, andito pa rin po ako sa bayan po ng Dilgaliego, Camarines Sur. Meron pa rin po akong i-vlog na isang property. Siya po ay 3.3 hectares. Then, siya po ay may right of way. Ano po, ang right of way po niya is nasa 50 meters mula po dito sa highway na to. Then, meron naman po siyang kalsada na papasok dito sa area. Okay po, tara po at papasukin po natin ang 3.3 hectares ng Dilgaliego, Camarines Sur. Okay, ito po yung papasok ng papunta doon sa property. Ano po, sa ngayon po ay lalakarin po natin yung kaunti kasi putol po yung kalsada. Okay, ito po yung putol na kalsada. Galing po ito doon sa National Highway. Ano po, papunta po ito doon sa area na ibablog ko ngayon. Okay, maglalakad na naman po ang inyong lingkod sa putikan. Ito pa po yung kalsada na nakapropose. Dito po sa part na to, talagang hindi pa po siya develop. Pero pag ito naman po ay tag-init, nakakapasok po yung sasakyan dito. Pero sa ngayon nga po, ito nagtatagulan po dito sa amin. Kaya medyo po siya maputik. Lakad lang po yung ginawa namin. Okay guys, nandito na po ako sa area. Nalakad ko na po yung kalsada kanina na naputol. Mula po doon sa highway hanggang dito po sa property, nasa more or less po ito ay 200 meters ang layo niya. Ayan, dinig ko pa nga po yung ugong ng mga sasakyan doon sa highway. Ano po? Okay po, tara po at papasukin natin ang 3.3 hectares ng Dilgaliego, Camarines Sur. Okay po, yan pong natututukan niya ng aking camera. Pwede po tayo ditong kumuha ng right of way para po doon sa, magmula po doon sa kalsada or doon sa barangay road na nilakad natin kanina. Pero yung pong barangay road na nakapropose dito, iikot po siya papunta dyan, pero tatamaan po yung kantuhan ng area. Kaya pwedeng hindi na po tayo kumuha ng daan dito, doon na lang po tayo sa kantuhan ng area. Ano po? Okay po, ito na po ang 3.3 hectares. Okay. Medyo po makikita natin dito sa side na to, medyo wala po siyang mga tanim. Ano po, halos lahat po ay mga kahoy-kahoy gubat lang po ang nandito sa area. Napakaganda po nitong lagyan ng baka or kambing. Kasi tingnan nyo po yung property, medyo po siya nag-slant ng konti dito. Napakaganda po nito. Ang ganda po niyang lagyan ng talaga ng mga alagang hayop. Then ayan, yung nyugan pong yan, kasama pa rin po yan dyan sa 3.3 hectares. Then yun nga po, ang boundaries po dito sa kabilang side na to, yung mga mahogany na yan, dyan sa mga nakatambay po na yan, ang mga kasama ko. Ano po? Then ayun po yung nyugan. Ito lang naman pong part kong to, ang medyo wala pong nyug. Ano, maganda po ito rin lagyan ng gulay, taniman ng gulay. Then, ang kagandahan po nga nito, napakalapit po sa National Highway. Okay. Dito po muna tayo sa medyo mga walang tanim, bago po tayo doon sa may mga nyog. Ano po? Yan. Medyo wala pa po tayong nakikitang fruit bearings. Halos lahat po talaga is kahoy gubat pa lang dito sa side na to. Okay. Ang ganda po nung area. Talagang linis lang po ang kulang nito. Then kayo na lang po mag-i-improve
or magpapatanim. Ayan, kahit dito po sa side na to, oh, ang ganda pa rin po dito. Nga lang talaga, itong side na to, pilwak po talaga siya na walang tanim. Ayan, meron po dito dalandan, kalamansi. Kalamansi. Then, yan, kasama pa rin po yan sa area. Yan pong yan naiikutan ng aking camera. Then talaga pong wala siyang tanim dito sa side na to. May mga niyog pa naman po siyang pangilan-ngilan dito sa part na to. Pero mamaya pupuntahan natin yung maraming niyog po dun sa kabilang side. Ano po? Linis lang po talaga yung kulang niya. Oh, ang ganda po nung pagkakaano ng lupa niya. Pagkakapantay ng lupa niya. Ayan, yung pong side na yan, kasama pa rin po yan sa area. Linis lang po talaga yung kulang niya. Then, kayo na lang po ang mag-improve ng property. Pataniman nyo po ito. Ang pinakamaganda po ditong pananim ay, meron po kasi akong isang buyer na gusto po niyang maglagay ng fruit plantation sa Tagkawayan, Quezon. Napakaganda po ng area na to para dun sa sinasabi ng kaibigan kong yon. Kasi gusto niya pong ilagay is mangustin at saka durian. Ayan, napakaganda po ng area. Flat na flat po dito sa side na to, oh. Ayan. Marami pa rin naman pong nyog dito sa side na to. Ayan, flat na flat pa rin po dito sa side na to. Ayan, andyan po yung mga nyog niya. O, ang dami po niyang mga nyog dito. Pero hindi po siya kagaya nung ibang mga property na nabablog ko na talagang ang bunga po ay napakarami. Ito, may isa pa pong fruit bearings dito. Duhat. Then, ayan. Ito po ang nyugan pa rin dito sa likod. Ayan po siya. Then, ito pong dadadaanan kong to, itong ilalim na to ay almost flat po yung area. Ayan. Ang ganda nung ano, kulang lang talagang tulinis. Oo. Flat na flat siya, oh. Lote-lote. Wala ka ditong itapon na ano, oh. Ito po yung may nyog na pangilan-ngilan. Okay. Ito pa pong side na to. Papasok pa po tayo dito. Ayan. Flat na flat pa rin po dito yung area. Ano po? Ayan. Yun nga po, sabi ko po sa inyo kanina, dalawa po ang option niya. Kasi yung pong gilid po mismo ng property, matatamaan po nung barangay road. Pero kung gusto naman po natin na medyo ma-develop agad natin yung kalsada, pwede po tayong kumuha ng right of way doon mula po doon sa barangay road na inanuhan namin, hinintuan namin kanina hanggang dun sa property. Siguro po ay nasa 50 meters lang. Then yun nga po, sabi nga po ni seller, walang problema dun sa kung gusto ay right of way ang kukunin or doon na lang tayo sa barangay road na nasa na nakapropose, natatamaan naman po yung kantuhan ng property. Ano po? Ayan, napakaganda po nung area. Kulang lang po talaga ito sa linis. Doon po sa makakabili, siya na lang po ang magpapatanim. 100% flat po yung property, sa totoo lang. Napakaganda po niya.
Mamaya po pag-uusapan po namin ni seller yung about po sa presyo. Mamaya ko na lang po ilalagay sa details ko. Ano po? Para po aklarado po lahat ng detalye kung talagang magkano po nila ito sa akin ibibigay. Then about naman po sa titulo, ito po ay titled. Okay. Napakaganda po niya, oh. Okay, yan pong side na yan, kasama pa rin po yan. Yung mga nyug na yan, kasama pa rin po yan dito sa 3.3 hectares. Then, ayan, yan nga po. May ilan kalamansi dito sa side na to. Babalik po tayo dun sa pinanggalingan ko para ipakita ko din yung dun sa side ng kabila. Napakaganda po nung area sa totoo lang kasi unang-una napakalapit po niya sa highway. Nasa more or less po ito 200 meters lang mula po dun sa highway hanggang dito sa property. Tapos yung pong barangay road meron na pong kalsada. Talagang kulang na lang po siya ay sa pagdevelop po ng kalsada or pagsisemento. Pag yun po ay nasemento ng kalsadang yon, yung barangay road na yon, mas tataas pa po ang presyo nitong area na to. Kaya samantalahin po natin habang ito ay mura pa na ibibigay ng seller. Pero mamaya po ako sa inyo magdi-declare ng presyo kasi nga po baka ako'y magkamali ay ako po'y mag-abono. Kakausapin ko po muna yung may-ari. Ayan, napakaganda po nung area, oh. Dito po sa side na to ay medyo nag-islant lang po siya ng konti dyan. Ayan, ito po yung sabi ko sa inyo kanina na magandang paglagyan na ng baka, pagtalian ng baka at kambing. Then ito pa po yung, ito na po yung kabilang side na sinasabi ko sa inyo. Ayan. Ganon din po pala dito. Hindi rin po masyadong maraming tanim. Kumbaga po ay halos lahat po ay kahoy gubat din lang po dito sa side na to. Then ayan, nagpangilan-ngilan po dyan ang nyog. Okay. Medyo po itong side kong ito ay medyo po tumaas ng konti or umumbok ng konti. Ito pong nilalakaran ko. Then pagdating po dyan sa side na yan, ito. Nagpantay na po siya dyan. Yan po yung dinaanan ko kanina. Papunta po dito sa labas. Ano po? Ayan, meron na po ako nakita doon na kahoy. Batino. Ayan, yan pa rin po yung pinakang loob niya. Kahoy gubat pa rin po ang nakatanim. Then, ayan, meron po ditong dalandan sa side na to. Umumbok lang po talaga siya dito sa side na to. Ano po? Yan. Pakainit na po. Kung kanina po kami inabot ng ulan, ngayon naman po ay sobrang tarik na po ng init dito sa Del Gallego. Ayan, kasama pa rin po yung side na yan. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Del Gallego, Camarines Sur, 3.3 hectares. Then mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa property ay nasa 200 meters po ang layo niya. Then meron po siyang nakapropose na barangay road papunta po dito sa property. Yun nga po binanggit ko sa inyo kanina na pwede po tayong kumuha ng right of way dito sa may gitna. Kasi nga po kung gusto nyo po ay makalsadahan agad. Pero po yung barangay road na nakapropose, tatamaan po yung kanto ng property. Kaya po pasok pa rin po siya sa barangay road. Meron pa rin pong, kumbaga nasa laylayan po ng property yung barangay road na nakapropose. Okay po yung about po sa price. Mamaya ko na po ilalagay sa details. Mag-uusap po muna kami ng may-ari. Pero ito po ay titulado.
Then, napakaganda po nung area. Sabihin pa po natin na medyo talaga pong wala siyang tanim, pero kayo na lang po ang magdi-develop. Napakaganda po nito. Ang pinakang maganda po nito kasi nga po ay napakalapit po sa highway. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching.